Hello people! This is peasant bread ang tawag dito. Itong bread na to, easy to assemble, no need to knead. This is a rustic bread na pwede siyang ma-bake sa baking pan or sa bowl. Usually sa bowl para bilog yung kanyang kalabasan para ma-slice siya ng wedges. For me, ito ay walang fail na bread. Kunting-kunti lang yung kailangan nito at very easy lang talaga to make. It is similar to focaccia kaso lang ito ay walang olive oil. Tara, umpisahan na natin. In a bowl, naglagay ako ng 2 cups warm water, 2 teaspoon ng sugar, 2 teaspoon ng yeast, instant or active pwede. Then nilagay ko na yung 4 cups all-purpose flour. At sinunod ko nilagay ang 1 teaspoon of salt. Napakadaling gawin dahil imimix lang natin yan lahat until mag-combine. Ang kagandahan naman ito than focaccia, yung focaccia kasi kailangan yun i-overnight to enhance the flavor of olive oil. Ilagay mo yun sa fridge ng 24 hours or more. Ito naman, proof lang natin yan ng 1 hour after na mix, and then after 1 hour, ganito na yung itsura niya. Gamit ko ang 2 tinidor, pwede naman basa na kamay. Sticky kasi yan, kaya kailangan basa na kamay or yung tinidor like na ginawa ko. Nag-practice ako ng mga ganitong dough kasi ito yung mga favorite ng mga amo, yung mga plain na walang masyadong mga tamis, ganyan na bread. Gusto ko yung sourdough bread, kaso lang aralin ko muna yung starter. Sundan nyo na lang yung ginawa ko dyan sa video. Hinati ko lang yan kasi 2 bowl yung gagamitin ko. Kasi pag ibuo yan, malamang mahilaw yan dahil lalaki pa. Dahil rustic bread to, sobrang dali lang dahil hindi mo na kailangan yan masahin, ipa-shape or pakinisin. Yung ginamit kong bowl dyan, nilagyan ko ng butter at kailangan yung gamitin natin dyan Pyrex makapal na bowl para talaga ay hindi siya masira or mabasa. After kong hinati at nilagay ko yan sa mga bowl nila, ay pinares ko yan ng 30 minutes and then after 30 minutes, ganyan na yung itsura niya. Naka-preheat yung ating oven ng 425 Fahrenheit at binake ko yan ng 15 minutes sa ganong temperatura. And then change ko yung temperature to 325 Fahrenheit and binake ko uli siya ng 20 minutes. Tada! Meron na tayong peasant bread. Pwede yan side dish ng pasta or soup. Pwede yan gamitin sa mga sandwiches. Yung bowl kanina ay naka-cover talaga yon sa maraming butter para hindi madikit yung ating dough dyan. Pagka i-flip up natin, madali na lang. Very crispy yung outside niya, tapos sa loob, napakalambot. Parang kumakain ng mainit na bibingka. Sa loob yung bibingka na bibingkang humay or bigas. Sobrang sarap. Ganyan na ganyan yung texture ng kanyang dough. Diba? Malambot na malambot yung loob. Tapos, ang gusto ko dyan yung sa labas. Parang kumakain ng crispy na balat ng porky. O diba, hindi ko akalain na makagawa ko ng ganitong tinapay ng 1.5 oras lang yung preparation. Plus yung baking time, 35 to 40 minutes. Iniwan ko yung isa kanina, yung isang piraso. Iniwan ko kasi nung nag-bake ako dyan, wala yung mga amon, kumain sa labas. Tapos, nung bumaba ako ay magpajama ng mga bata. Ako, nakaslice na, tapos ilang piraso na lang yung naiwan. Mainit pa yan, masarap yan sa butter, salted butter. Kaso lang wala akong salted, kaya ginawa ko, nilagyan ko ng asin yung room temperature na butter. At masarap din yan, lagyan ng garlic dyan, tapos cheese. Ilagay mo konti sa oven, ibobroil. Masarap, meron na tayong garlic bread. Sa susunod, mag-try ako nito sa air fryer. Sa mga magtatanong, hindi ko pa na-try, pero itatry natin kung pwede. Nung naluto na nga yan, ay nag-chat ako kay Belle para bumaba siya. Nagplansya kasi siya nung time na yan. At wala din ako kasamang kumain. Salted butter. Nilagyan ko na salted. Salted na siya. Yung laman niya sobrang soft. Parang focaccia lang. Masarap to something with soup, no? Kasi ito sopa. Kaya exact soup. Madalas to, binubutasan nila dito. Nilalagyan nila ng onion soup or potato soup. Ganun.
Sausaw natin sa balsamic and olive oil. It's like I'm eating focaccia bread. Ayaw mo na? Kalma. Baby, kalma.